Episode 8 ng Cyberchat Season 2. Supreme Idol ng kabataan, noon at ngayon, former Kabataan Party List Representative Sara Ilago, kilalanin. What does it take to become an empowered youth? Ating alamin. Finding our voice, Speaking our truth. Tunghayan. Kasama ninyo sa kabuluhang talakayan. Cyberchat Season 2. Cyber Courageous Day Chatters. Ako po, si Icon Munit. And I am Lei Ann Lim at isang nakababatang araw sa ating lahat dito sa Episode 8 ng Cyberchat Season 2. Mukhang masosolo na naman nating dalawa yung Episode 8 at wala pa din ang ating Consi Edward at Attorney Kat. Well, si Consi Edward kasi ay naglilibot sa iba't ibang provinces as a consultant for the Department of Tourism. Grabe. At, si Attorney Kat naman ay sobrang busy sa kanyang prosecution duties for International Justice Mission. Pero, alam mo, balita ko, hindi daw natin masosolo tong Episode 8 eh. Ha? Teka, bakit? Wait lang. Papalitan na ba tayo? Kasi parang, okay naman tayo last week, Ito yung OA mo eh. Well, isang attorney na naman ang kasama natin. Pero, kilalang-kilala mo siya. I feel close kayo nito. Kasi, she was also with us sa Pagsibol, the 3rd National Youth Leadership Summit last year as one of our co-hosts. Ay, di kilalang-kilala ko na nga yan. So, let us welcome in Cyberchat, Attorney Judy Rose Di Mayuga. Aba, congratulations. Mga TV host na pala kayo at second year broadcasting pa lang ha. Napakagaling. Thank you po. Well, very thankful po kami sa opportunity na binigay po sa amin ng Cyberchat at ng CGPH na ito, talk-showan po kami. Attorney Judy, bago tayo magkwentuhan, bakibati po muna yung mga audience natin. Isang masigla at mapayapang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Judy from the Philippine Commission on Women's National Gender and Development Resource Pool, also a consultant of Energy Regulatory Commission's Gender and Development Program. Isa din po akong ardent advocate for gender equality and women empowerment. Maraming salamat Cyberchat for this opportunity to join you here today. Alam niyo po kasi, si Attorney Judy is also from Tanghalang Pilipino. Attorney, ikwento mo nga muna sa kanila, paano kayo napasok sa Tanghalang Pilipino? Nako, ito isang pangarap na akala ko hindi na matutupad. Hindi ko na inisip actually na magiging bahagi ako ng teatro. Pero out of the blue, habang ako ay nag-scroll ng Facebook, bigla kong nakita ang advertisement ng Tanghalang Pilipino na naghahanap sila ng mga bagong actors. So sinubukan ko lang, nag-apply ako online ang naging application nila at ako naman po ay mapalad na napatawag sa initial screening hanggang sa umabot na nga sa final screening at ito nga ay naging bahagi na ako ng Tanghalang Pilipino. Ito ay lesson din no, na hindi huli lagi ang lahat para sa pagtupad ng ating mga pangarap. Nakaka-inspire. Feeling ko may chance pa ako maging artista. Kasi si attorney na, artista pa. Tama. Grabe. Pero alam niyo po ba, nakasama po namin last week sa episode 7, yung 3 youth representative po natin during the summit who delivered their speeches as the voice of the youth. Nako, riot, attorney. Nag-field shoot kami nila David at Mel sa May Malate Park. Makabuluhang talakayan. At sinamahan na din namin ng konting fun. Tawa-tawa ka dyan, Icon. Late ka nga dun, super late. Pero mga ka-chatters, alam niyo po ba, si Attorney Judy ay napaka-cool. Super cool. Grabe, di ba, Attorney Judy? She has blended with us so well. Parang barkada. Napasayaw pa nga namin, di ba? Paano ba yun? Oo. Eto, tingnan nyo muna tong video na to. Tapos uulitin natin. Nako, hindi naman ako nahirapang mag-blend sa inyo kasi bukod sa hindi naman nagkakalayo ang edad natin, ay, totoo po. Napakabait at warm naman ninyo sa akin. So, hindi talaga naging problema sa akin ang mapalapit din sa inyo. Naku, si Attorney, pinapakilig naman kami. Ay, ito muna tayo
Balikan natin yun. Ano, take two. Take two. 1, 2, 3, go. Hindi ko na maalala. Nako, Di daw maalala. napaghahalata na ang edad ko naman nito. Very youth. Hindi daw maalala, pero ganun lang. Pero baka gusto niyo pong i-share, attorney, sa amin yung pag-civil experience briefly with our viewers. What were your takeaways from the summit po? Alam mo, yung summit na yon made me realize na talagang it should be a collective effort nating lahat, no? Hindi lang ng mga kabataan, lalong-lalo na tayo mga adults, na marami na rin napagdaanan sa buhay na dapat gumabay sa ating mga kabataan. Sa naging summit na yun, nakakabahala din yung mga balita na up to now, napakataas pa rin ng insidente ng mga cybercrimes, lalo na sa mga kabataan. Pero at the same time, very hopeful na maraming ginagawa ang ating mga nakakatanda at mga kabataan, lalo na sa government service, no, para masugpo itong mga ganitong problema. Kaya nga, when I was invited by Cyberchat to be a guest co-host today, yes ako agad. Because I know isa na namang makabuluhang araw ang magaganap. Hashtag finding our voice, speaking our truth. Ate. Mukhang seryoso tayo. Kaya, feeling ko very serious ang pag-uusapan natin. Kaya, let's gear up. At sige, simulan na siguro natin. At kami po ay magbabalik dito lamang sa Cyberchat Season 2.